So, ikaw, Janelle, naka-attend ka kanina, no? Tama? Nakita ko? Yes, ate. Mm-mm. Ano ka ba? Hindi, wala. Si Rem. So, ano Ah, naman si, ang, ah, ano si mo, Ronaldo. ang iyong take away para sa trad? Ano yung mga concepts na natutunan mo sa trad? Ano, halo-halo. Alam mo yung masakit sa ulo yung straight. Ang Ah, daming, ano ang daming mga words. Tapos, dapat magsasagot na ako nung sa ano niya, sa tawag dito. Di ba meron siyang binigay na, ano, simulated na, ano, exam. oo, exam. Oo, dapat magsasagot na ako. Eh, di ba ako ay, ano, Ano? Ganyan talaga kapag nanay, no? Alam mo yan, Jo. Si Janelle, tatlo naman din anak niyan. Puro elementary pa, no, Janelle? Ay, yes, ate. si CJ, ano Ay, na ano, ba? si grade 8. Grade 8 na pala. Mm. O isa na lang kasi yung maliit ko, puro binata na yung dalawa. Si Russell, kakapanganak lang ng anak ng panganay niya. Ilang buwan pa lang. No, Russell? Si Adrian. Ma'am, 4 months po. Oh, yun. Napakalakas ng ulan. Dito sa amin mahina. Kanina Oh, mal. so magsha-share screen ako, ha? I-guide ko lang kayo dito. Um, so pag ang una niyong gawin ganito, bago niyo panoorin pala yung mga recorded trainings, dun muna kayo sa files. Ito yung files. Pinost ko dito sa PBJ Rookies. Unahin nyo to kasi ang daming reviewer. Tapos may online, ganyan, na Zoom review. Unahin nyo muna tong reviewer na to. And then, nakabukod dyan yung answer key. Ito. So, ito yung makikita nyo dyan pag inopen nyo yan. You know, may sagot na siya. Yan. So, pagkatapos nyo basahin yan, intindihin, punta kayo sa recorded Zoom review. Yung recorded Zoom review, nandito lang yan sa medyo baba. Ito, ito. Teka, nasa ng trad? Ito lang trad. VUL din to. Ito. Yan. So, play nyo lang yan. Yan yung, ayun, 2 hours, 26 minutes yan. Sorry, teka lang. Ano yun? Yes po, ano, tanong ko lang yung exam ba, ano, written or ano? Written. Written siya. So, meron talaga siyang exam booklet, tapos may answer sheet. Okay. Tapos pencil. Ballpen pala. Magdadala kayo ng pencil. Ng ballpen. At ano yung answer sheet niya? Yung parang bang sa ano, yung shade ba yun? Or, Yes. shade. Teka, hindi. Ano pala, sa IC pala yon yung isa-shade. Ito, as in, lalagay mo A, B, C, D, E. A, B, C, D. Ganon. Okay. So, may Kasi, option ka pag sa naman. shade kasi. Hindi. Okay. So parang Hmm. gusto ko siyang i-print, tapos gusto ko siyang mag-exam, mag-simulate dito sa bahay para kung, tapos check ko na kung tama o mali. So, ayan yung susunod. Ayun. Ito muna, basahin nyo muna to. Kung gusto nyo i-print, i-print nyo, basahin nyo, intindihin nyo. Tapos, punta kayo sa video. Kasi itong video, pinapaliwanag niya yung each item. Doon. Okay? Pagkatapos ng video na to, ang gagawin nyo naman, para sigurado kayong kabisado nyo na, meron tayong Google Form dito. To, mock exam. So, wag kang titigil hanggat di mo na perfect yan. Google Form na yan. Ito, Trad.
and VUL. Yun. So, yung tatlo na yon ang kailangan nyo. Hmm? Okay? Ngayon, yung gagawin natin, kasi syempre, puro concepts yan. Hindi natin alam kasi kahit sa review ng yung kanina, yung internet mo, Janelle, yung training and development, wala nagpapaliwanag doon ng product. I mean, hindi Mm-mm. ko alam paano ina-apply yung konsepto na yon sa totoong buhay, sa insurance. Kaya yun yung Oh, gagawin tapos natin ngayon. yung nakita ko nga yung questionnaire, puro naman apply na. Oo. So, Ay sabi ko parang ako nalilito ko. Sabi ko gano'n. Ay hindi ko muna sinagutan. Pero sabi naman, alin naman ang sagot. Kung halimbawa, para makita din daw kung talagang Kaso gusto ko pa rin basahin yung may answer key na talaga. Yung oh, may, yung sabi mo, yung na-print ko dati. oo, yun ang unahin niyo talaga. Ayun. Yung ano na yon, yung questionnaire na may sagot. Tapos video, tapos itong Google Form. Okay? Ngayon, nakikita nyo tong ayan, Sun Life. Para na-introduce ko rin kayo. Kasi ang TRAD, di ba, TRAD and BUL. So, ayan, lahat kayo nakipag-insurance concepts na. Naintindihan nyo ba pag sinabing term insurance? Ano intindi nyo sa May term? specific lang siyang period. Yes. So, hanggang kailan magbabayad kapag term? So, ang papakita ko sa inyo specific today is term at saka participating. So, kasi nahati ang TRAD sa term insurance and participating insurance. Yon. So, kapag sinabing TRAD, ito yung typical na insurance na alam natin. Ibig sabihin, pag taken out of the picture, pag nategi, ibibigay ang life insurance and death benefit. Yon. So, iyon ang TRAD. Pero, nag-evolve na rin. Hindi na lang ganon. Meron nga ang tinatawag na participating. Okay? So, punta muna tayo sa term insurance. So, ang term insurance, ang pinakamurang life insurance. It's the cheapest. Nasa exam yan. So, hanap tayo dito ng term. Yung simpleng term lang para walang kahasel-hasel. Yan ba yung ginagamit niyo, Ma'am Odette, ng pang-quote? Yan ba yung... Yes, correct. Ito yon. So, pag gagawa ka ng proposal, ito yon, TRAD or VUL. Ito yung lahat ng products ng TRAD. Naghahanap ako ng simpleng term. Pag naintindihan mo na ang concept ng TRAD, madali nang ipaliwanag tong lahat ng products na to. Mukha lang siyang madami, pero kasi merong 5, 10, 15, gano'n. Ibig sabihin lang nun, 5 years to pay. Wala akong makitang mas... Sun Life Assure. So, ito yung sample ng term. Tapos, ito, para rin alam nyo, para may idea din kayo, syempre ngayon pa lang, nag-iisip na kayo, sino ba yung aalokin nyo ng insurance, magkano ba yan, ganito, ganyan. So, later on, pag nag-aaral na tayo ng products, ang gagawin natin is lahat ng products na to, nakapangalan sa inyo. So, example, ikaw, Joe, gagawa tayo ng term para sa'yo, tapos gagawa tayo ng participating policy para sa'yo, para alam mo na, ganito pala yung range ng amount. Kasi syempre, kung tayo yung sample, mas madali nating matatandaan. Diba? So, gawa tayo ng sample dito. Baka hindi siya pwede magsalita. So, sino gusto mag-volunteer na gamitin ang info? Ako, okay lang. Okay, Joe, lagay na lang natin ha. So, ito, ganito lang kadaling gumawa ng proposal. Birthday, April 25, 1981. 1981.
April. Aris pa ba to? Oo, no? Aris. Taurus. Taurus na. Okay. So, in short, dito rin makikita nyo pag gagawa kayo ng proposal kasi may tanong din sa exam na ano ba yung dapat i-consider sa pagkuha ng insurance? I mean, saan base yung amount? So, base yon sa, syempre sa age, sa gender, kasi sa gender dahil ang mortality rate, no? Mortality rate ng lalaki is mas maikli. Yun. So, parang ano lang sila, 67 lang ang average lifespan nila, no? So, in short, mas mahal sila. Samantalang ang babae, 70. So, medyo mas mura tayo. Kasi mas mahaba yung lifespan natin. Tapos, tinatanong din kasi dyan kung smoker or non-smoker. Kasi, iba rin yung amount. Yun. So, depende sa health, depende sa age, depende sa gender. Jo, non-smoker. Oo, non-smoker. O nga, Smoker, sabi mo sa 7 years ago. Oo. Yun na nga yung ano yung pinapa-update ko kay kay Steph. Sabi ko kasi nung kinuha ko yung plan ko, smoker ako tapos 7 years na ako smoke free. Gusto ko Oo. baka bababa pa yung Bababa premium. yung, oo. Pero may exam yun, cotinine test. Madali lang naman, ano lang yun, swab test lang yun. Pag in-apply yun, pupunta ka lang sa accredited ng Sun Life. Tapos yun. Magbabayad lang ako ng test. Ganun. Hindi, libre yun. Okay, bakit ba wala ako sa camera ko? Nahihilo na siya sa akin. So, yung face amount. Ito. Yung face amount, tayo naglalagay niyan. Usually, pero hindi laging ganon. Kung ano yung face amount, usually, iyon yung insurance coverage. Okay? Yan, face amount. Kasi kaya ginaganito ko kasimple yung paliwanag sa inyo. Pag hinaluan na natin to ng VUL, medyo nakakalito na. Kaya, dito pa lang, ano na tayo? Basic na muna. So, itong face amount, 1 million. I-try natin kay Jo. Para makita natin kung ano yung term insurance. So, sabi natin, si term insurance is the cheapest insurance, no? Term insurance, hindi siya ganun hindi siya ganung ka-popular dito sa atin, sa Pilipinas. Siguro, Jo, dyan sa trabaho mo, sa Australia, ito yung karaniwang meron ang mga citizens doon, term insurance. No? Actually, sa US, sa Europe, puro ito ang gamit nila, term insurance. Kasi bakit? 'Di ba? Parang sasakyan. Ang sasakyan, kinukuha mo ng insurance. 'Di ba? Pag hindi ka nagbayad ng insurance next year, ngayon nagbayad ka bago galing sa kasa, required naman, 'di ba? So, ibig sabihin, pag may nangyayari sa sasakyan mo, insurance ang sasagot. Kung next year di ka na kumuha ng insurance, sinong sasagot? Sasagutin pa ba ng insurance na kinuha mo na good for 1 year? Hindi na, di ba? So, ganun din si term. Pag nagbayad ka, insured ka. So, in short, hanggat nagbabayad ka, insured ka. Pag ayaw mo na, edi wala na rin coverage. So, in short, para talaga siyang car insurance, no? Wala kang makukuha. Kasi, term lang siya eh. Ganun lang. Okay, ito yon. So, sabi natin, term siya. Ang pangalan niyan, Sun Life Assure. At this point, hindi importante yung product name, no? Ang tinitingnan lang natin is itong features ng term. So, sabi dito, ang face amount or ang life insurance coverage is 1 million. Okay? So, pag sinabing life insurance coverage, ito yung example, Jo, kinuha mo to, ako yung advisor, kinuha mo to ngayon, nagbayad ka sa akin, nag-fill up ka ng application form,
no? Pagkatapos kitang tanungin ng health condition and family history ng health, no? Insured ka na kaagad for 1 million. So, ibig sabihin, if may mangyari kinabukasan, magkano ibibigay sa family ni Joe? 1 million kaagad, di ba? Pero, syempre, hindi rin naman yun yung binayad niya. Kakukuha lang nga niya, di ba? Pero, yun ang commitment ng life insurance, no? Pag na-deads, yun agad, bayad agad. Dito, kay term, sabi din dito, meron siyang critical illness coverage na 1 million din, no? So, ang ganda nito, actually, 1 million din. So, pag nagkasakit siya, may listahan ng illnesses, ibibigay ni Sun Life yung 1M kapag na-diagnose siya ng isa doon. And, so ang tawag dyan, eto, critical illness na yan, ito yung riders na tinatawag natin. Rider yan. So, lahat ng insurances, lahat ng products natin, life insurance. Pag meron pang bukod doon, riders yon. So, 'di ba? 1 million ang life insurance, may rider, meron tayong dinagdag na parang ano yan, nag-order ka ng milk tea, gusto mo ng boba, yung boba, additional 10 pesos, 'di ba? Ganun sa favorite, sa Coco or sa kung saan. So, ganun din. Ito, dinagdag yan. Tapos, meron pa tayong dinagdag, no? Accidental death benefit, another rider. Ibig sabihin, yung rider na yan, in case of death, na ang cause of death niya is accident, may additional na 1 million na ibibigay sa family ni insured. Yon. So, dalawa na yung rider. Madaming riders, no? Hindi naman pinapaspecify sa exam yung riders. Kaya lang, kailangan alam natin yung difference ng riders kung hanggang kailan yung mga riders na yon. I mean, kung kailan ka lang din magbayad, doon ka lang din covered for the rider. And isang rider, ang pinaka-importanting rider, total disability benefit. Ibig sabihin, hindi na magbabayad si client kapag siya ay na totally disabled. Maganda yan. Yan yung sa lahat ng riders, pinakamagandang ilagay. Total disability benefit. So, ilan ang riders natin dito? 3. Okay? So, kumbaga, ang talagang binibili dito ni Joe is yung face amount na 1 million. Pero sabi ni Joe, gusto ko rin maprotektahan ako sa sakit. Gusto ko rin na malay mo, pag na-aksidente, o edi mas malaki makukuha ng family ko. So, yung mga yan, specifications na yan. Clear? So, in short, dahil ito ay term insurance, insured si Joe habang siya ay nagbabayad, no? Ito yung ibabayad lang niya per year. For the 1 million coverage, 13,000 a year lang. Mura, di ba? Kasi nga, term siya. So, ibig sabihin, kung gusto to ni Joe, kung hanggang kailangan niya, magbabayad siya nito. Pero ito, hindi siya fixed na 13,000 lang. Ang term insurance, nag-i-increase siya ng price every 5 years. Kasi yung risk factor na taken out of the picture tayo or magkasakit, tumataas. Ganon siya. Ganon si term. Compared sa ibang ipapakita ko sa inyo, fixed lang yung amount. Step premium siya. Increases as you age. Yes. Pero every 5 years. Correct. So, di ba, 13,000 lang and if something happens, 1 million kaagad ang ibibigay sa family. So, sino yung mga prospect? Sino yung mga kumukuha ng ganito? Yung mga nagsisimula sa buhay. Di ba? Na gusto lang nilang maprotektahan. Pero ang tanong, kung hindi naman ma-taken out of the picture si insured, may makukuha ba siya? Or kung hindi siya magkasakit, meron ba? Wala. Wala, 'di ba? Kasi nga life insurance lang 'to and may rider siya na for critical illness, for accidental death. So ito yung ayaw ng mga matatanda, kaya sa Pilipinas hindi sikat ang insurance kasi nga
Hindi mo daw mapakikinabangan. In short, wala siyang living benefit. 'Di ba? Ang makikinabang nito is yung beneficiaries mo. So, ito yung pinaka-basic na life insurance talaga. Yun yung term. Pero ito, so pakita ko sa inyo yung yan, example ito. Yung critical illness na yan, ayan yung listahan. So, pag nagkasakit ng isa dyan, 36, ng isa sa 36 illnesses na yan, 1 million kaagad. Pero may condition lang din si term insurance. Hindi ito po pwedeng ibigay sa lahat ng gustong magpa-insured kahit healthy sila. Kailangan, ang kukuha lang ng term insurance is yung nasa Pilipinas at nagtatrabaho or nagnenegosyo sa Pilipinas. Hindi ito po pwede sa OFWs. Okay. Kahit Filipino ka, basta outside of the country ka, hindi siya applicable, hindi kanya babayaran. Lahat ng term insurances hindi po pwede sa OFW. Kasi ang mura-mura lang niyan, 'di ba? So in short, yung risk factor ng nandito lang is mas maliit kumpara dun sa wala ka dito. Hindi natin, although, syempre, kahit nandito ka naman, hindi rin naman controlled ang circumstances na kung may mangyayari, di ba? Kaya lang, mas alam ng, okay, ito, kaya ganito lang presyo nito kasi dito lang. Para lang din alam nyo ha, lahat ng term insurances, hindi po pwede kapag working abroad. Paano kung nag-travel ka lang, tapos dun ka sa ibang bansa na ano? Meron din naman tayong tanong dyan na kapag less than 3 months ka nag-abroad, pwede yun. Pwede kang mag-term insurance. And yun, kung leisure lang, ganon, or business trip. Pero pag more than that, hindi pwede. Ito yun. So, nagbabago siya ng premium. Ko sa quarterly kasi ito ha, sa quarterly. So, yung 3,100 per quarter, dito tayo sa total premium. Yung 3,700 per quarter, magiging 4,700 na per quarter kapag si Joe ay 47 years old na. Kapag 52 na siya, magiging 6,380. Ganon. So, tumataas siya. And lahat ng term insurances, until 70 years old lang yan. So, paano kung mangyari si death or illness at 71, kahit nagbayad ka for the next 30 years, wala kang makukuha. So, yan. Yan si term. Pero, marami pa rin kumukuha niyan. Lalo na nung nag-COVID, maraming nakarealize na kailangan ng insurance. Okay, so madaling intindihin si term, di ba? In short, pag na-deads, bayad. Yun lang yun. Kung merong rider at nagamit ang rider, bayad. Yun lang. Okay, so wala siyang living benefit. Ang hilig sa exam ng may living benefit ba yan? Mayroon ba yung ganon, living benefit? So wala. Wala itong si term. Okay. May question sa term? Sorry, Miss Odette, mag-start lang siya kung kailan mo siya binayaran, di ba? Correct. Pag na-approve. Pag na-approve. Nagbayad ka ngayon, i-review ng medical team ni Sun Life. So, kung ma-approve siya after 3 days or 5 days, dun mag-start ang insurance coverage. Tapos may cooling period din yung, lahat ng insurance natin may cooling period. Ang cooling off period, ibig sabihin, within 14 days, no, na pag umayaw si client, pwede yon, Janelle. Buo mo siyang makukuha. Yung Oo, buo naman. So, biglang nagbago ang sitwasyon. Ano na pala, may nagkasakit sa pamilya, so kinailangan ng pera. So, pwede yon sa cooling off period. So, nasa exam yun kung ano yung cooling off period. Yun yung panahon na pwedeng baguhin ni client yung decision niya. Pero as advisor, dapat din tayo, pag nakuha natin yung policy contract, edi-deliver na natin kaagad. Kasi hindi na magti-take effect yung cooling off period. For example, kung kinuha mo to sa akin, Jo, tapos binigay ko sa yung policy mo after 3 months. Wala nang cooling off period, John. Kasi hindi ko na ulit napaliwanag sa'yo pagka-approve ng contract mo. Yun, nasa exam yun, si cooling off period.
Okay kay Assure. Russell, question. Ayan, Russell, binibigyan na kita ng idea magkano? 13,000 or 1 Ay, million. ganito nga, ma'am. Okay. So, punta naman tayo sa another extreme ng TRAD. Punta tayo sa participating life insurance. Pag sinabing participating, nagpa-participate may participation na binibigay si insurer sa insured. So, binibigyan siya ng dividends and endowments. Yun. So, in short, pag sinabing participating, meron siyang living benefits. Diba? Kasi meron siyang dividends. May enjoy niya hanggat buhay siya. May enjoy niya yung endowment niya hanggat buhay siya. Yun yun. Sample. So, meron bang guaranteed benefit na makukuha si insured or ang kanyang beneficiary sa term insurance? Ano ang guaranteed benefit doon? Yung life insurance, yung term Sa term Yung- insurance. value. Yung life insurance coverage, di ba guaranteed yon? Hindi mo mababago yung 1 million talaga yon, di ba? Guaranteed siya. So, ganun din ba kapag sa participating life insurance? Ulit. Punta tayo sa elite. Participating in endowment, isa lang yun. Oh. Miss Odette. So, kanina 1 million life insurance coverage. Ito, try natin ang 400,000. So, dahil pareho silang insurance, syempre may life insurance coverage. Remember kanina sabi ko sa inyo, pag sinabing face amount, pwedeng equivalent to life insurance coverage yun. Pwede rin hindi. So, ilimit natin. Ito, ayan, makikita nyo, ayan ang mga riders. So, lahat ng riders, may additional payment yan. Yun. Nung bago ako sa pagiging advisor, ito best friend ko, SunSmart. Gawa ko ng gawa ng proposal. Pero ang ginagawa ko, puro sa pamilya ko. Tinitingnan ko, magkano kaya to? Magkano kaya to? So, ito yung isa sa ito yung best-selling natin talaga. SunSmarter Life Elite Peso 10. So, bukod sa guaranteed ang life insurance coverage, meron siyang dividends na binibigay at meron din siyang endowment, no? Ito, ang participating insurances, pwede rin siyang limited lang yung
sabihin mong parang ano term insurance din siya. Parang ganun, no? In the sense na pwede lang siyang 20 years, insured ka lang for 20 years, ganun. Insured ka until 100 years old. So, hindi talaga yung, di ba kanina pag nagbayad ka this year, insured ka. Ganon. Dito, pwedeng, meron tayong mga products sa participating life insurances na yan na 20 years ka lang insured. Ganon. Limited lang yung life insurance coverage mo. Pero this one, insured ka until 100 years old. So, ito, ang life insurance coverage niya is times 2 ng face amount. So, 800,000 ang life insurance coverage. So, same case from day 1, pag may nangyari, 800,000. Pag taken out of the picture, 800,000 ang ibibigay sa pamilya ng insured. Pero ito, dito papasok yung sinasabi nating endowment. Ang endowment is yung pension in short, no? Guaranteed cash benefit. Magkano yung makukuha ni Joe? 32,000 every other year from the 6th year of the policy. So ngayon, 41? 42. So at 48 years old, meron kang 32,000. At 50 years old, meron kang 32,000. 52 years old, 32,000. Every other year until alive ka, until 100 years old. Ganda. Diba? So, but wait, there's more. Ang participating, pwedeng magbigay din ng dividends. Dito tayo sa mas malaki. Hindi tayo nagpapakita ng, nag-aaral lang tayo kaya pinapakita ko sa inyo yung proposal. Pero pag sa client, hindi. Sinasummarize lang natin siya. So, himayin natin siya. Makikita nyo dyan, magkano yung binayad. So, ito pala per year is 83,000 for 10 years. So, in short, hanggang 53 years old lang magbabayad si Joe and ang total investment niya is 833,400 lang. Pero yung 32,000 niya is may enjoy niya as living benefit, no? So, ayan. Pag sinabing participating insurance, kanina nire-review ka rin kasi yung pinakita ko sa inyo na reviewer na gusto nyong i-print. Tinatanong niya doon, pag participating ba, may cash value? Meron. Ito yung sinasabing guaranteed cash value. Ibig sabihin, pag umayaw si Joe, sabi niya, ay ayoko na niyan, Odette, hindi ko na itutuloy. Nakadalawang taon na ako. May makukuha ba ako dyan? Ayoko na, hindi ko na kaya yung 10 years. Gusto ko na lang itigil. May makukuha ba ako? Oo, meron. Yun yung may guaranteed cash value. Kanina, kay term insurance, pag tumigil ka, may makukuha ka ba? Wala. Kasi nga, term siya. Pero ito, guaranteed ang cash value. Umayaw si Joe on the 2nd year, nakabayad siya ng 166,000. Ay, ayaw na niya. Magkano ibibigay sa kanya pag sinurrender niya? At least meron siyang 19,000. Yun. Kasi nagsisimula pa lang yung policy. Umayaw na siya. Pero at least dito, on the 3rd year, nangalahati na yung pwedeng guaranteed cash value. So, yan yun. Guaranteed cash value. Ha? Meron yan ang participating life insurance. Also, may another use ang guaranteed cash value. Ang trad life insurance can be loanable yan. Ibig sabihin, pwede ba akong mag-loan dyan sa policies pag trad? Oo, pwede. Sa trad lang pwede yun. Pwede kang mag-loan. Dito sa guaranteed cash value. So, 70% ng guaranteed cash value mo, pwede mong i-loan. So, pag ang tanong sa'yo, yun na nga, pwede bang mag-loan kapag trad na participating? Yes. Pwede bang mag-loan kapag trad na term? Of course not. Kasi wala ka namang guaranteed cash value. Pwede bang, nakakalito kasi yung mga tanong, sa VUL, pwede ka bang mag-loan? Hindi. Kasi wala namang guaranteed na cash value ang VUL. So, ito lang ang may guaranteed cash value.
Example, at 53 years old, ito na yung guaranteed cash value ni Joe, 449. So, 70% niyan, pwedeng i-loan. So, ibig sabihin, dahil loan yun, separate entity yun. Meron pa rin si Joe na endowment na 32,000 na pwede niyang i-enjoy. Meron pa rin siyang dividends. Meron pa rin siyang life insurance coverage na 800,000. Pero yung loan niya na 70% ng 449,000, may interest ba yun? Ay, syempre. Loan yun eh. May 8% interest lang siya, which is mas maliit compared to the banks. 8% per annum. Yes. So, 8%, hindi nabawasan life insurance mo, hindi nabawasan dividends, endowment, everything. Kumpleto pa rin yun. Ganun siya kaganda. Janelle, medyo nalilito ka ba sa cash value na yan? Guaranteed cash value? Hindi Maliwanag. naman ate. Okay, so clear ha? Basta kung ano yung natutunan nyo ngayon, isulat nyo. Kasi, yun na, pag may nadagdag, medyo iba-iba kasi yung term. No? Mm. Okay, so itong endowment. Na-excite tuloy akong ipaliwanag yung product. Pero hindi tayo nandito para ipaliwanag yung product mismo. So, yung endowment, no, para lang din, FYI, hindi kasali sa exam. Pag hindi mo kinukuha si endowment, pwedeng nandito lang siya at nag-i-interest pa rin siya. Hindi kinuha ni Joe at 48 years old, yung kanyang 32. So, at 49 years old, ito na yung pera niya. On the next year, nagkaroon ulit ng 32, so nadagdagan ulit. Ganun siya. Ayan. So, may another term ako idadagdag sa inyo. Dividend. Ano naman yung dividend? So, yung dividend is the unused premium na binibigay ng insurer. So, in short, para itong profit sharing. So, kumita si company, isi-share niya sa kanyang policy holders. Ganon siya kaganda ang may dividend. So, syempre, ang may dividend lang, yung participating life insurance. No? So, ito yon sample. Dito tayo, may 67,000 na si Joe, pero ang dividend hindi to guaranteed kasi based on company performance yan. Hindi guaranteed yung rate ng dividend. So, at 54 years old, may 67,000 si Joe. Yan. Ito based on 4.2% accumulation rate. Kasi ito ngayon yung binibigay ni Sun Life this year. Last year, 3.9 lang. 2021, 3.6 lang. So, yung 67,000, pwede bang kuhanin yung dividends? Pwede rin. So, kahit kuhanin niya yan ng buo, hindi rin naman maapektuhan yung 800,000 life insurance coverage niya. Miss Odette, so aside sa guaranteed endowment benefit na 32,000 na nakukuha mo every 2 years, pwede mo rin makuha yung cash dividend yearly Yes. after 6 years ba yan? 3, 4, 5, 6. Oo, pwede rin. Pwede mong kuhanin, basta kahit kuhanin mo yan, magkakaroon lang ulit siya ng dividend every year. Ganun. Ganun So, dalawa kaganda. pala yung makukuha mo, endowment benefit tsaka yung cash dividend. Yun. Ganun karamihan ang mga participating life insurance. Pero yung yung dividends na yan, yung investment options yan, ikaw ba mamimili or yung insurance? Walang investment, antrad. Walang investment option. So, Wala. So, ito, on the onset, pag ginuha mo, ito na agad yung ipapakita sa iyo na benefits mo. Guaranteed ang life insurance coverage, guaranteed ang cash value, guaranteed ang endowment mo, hindi guaranteed ang dividend. Yun. Okay. So, malalaman ba natin, ma-explain ba natin, for example, nagtanong si client, saan ini-invest ni Sun Life yung mga trad? Wala. Hindi, yan, nasa ano yan, nasa exam nyo yan. Teka, iniisip ko, paano ba yung pagkakatanong nyo dyan? Kung transparent ba ang investment portfolio kapag trad? Hindi. Ang VUL, yun ang transparent. Yun yung nakalagay sa anong mga companies, anong industries, ganon. So, So, wala ito, tayong malalaman kung saan talaga ini-invest yan kahit. wala. So, ito talagang nakaano siya,
kahit saan man i-invest yan ng company, basta siguraduhin niya na magbibigay siya ng 32,000 na endowment and may dividend siya na ibibigay. Ganun siya. Pero may mga instances na ba na walang nabigay na dividends kasi ano yung ipasok sa hindi magandang investment options, like for example nagkaroon ng recession or ano. Okay. Wala. Pataas So na lagi pataas ang dividends natin. So, ngayon 4.2. Ayun nga. Tapos last year 3.9. The year before ng 2021 3.6. So, kaya importante din na lagi tayong number 1 para laging maganda ang dividends. Kasi ako may experience ako sa isang company na meron akong insurance, inasahan yung dividends. Tapos sabi 10 years to pay lang ako yung aking ganito participating. Pero hindi, pinagbabayad pa ako ng another 10 years kasi yung dividends nila wala, zero. Ang nilagay nilang dividend sa akin nung kumuha ko 8%. Ganon. pero So, hindi siya na eh, ano, hindi nasunod. hindi na reach. Hindi na reach. Philam. Paano pag ganun? Sakit sa Hindi ka, bangs. hindi mo Sakit sa bangs. hindi mo sila pwedeng i-complain kasi 'di ba nandun sa Oo, kasi dividends yun eh. Kaso, ang mali nung advisor, hindi niya alam mo yun, sabi niya, ma'am, pwede ka nang humintong magbayad kasi ganito yung dividends. So, kukuhanin nila natin sa dividends. Ito maliwanag naman, di mo pa pwedeng kuhanin sa dividends. Mm-mm. So, mali yung ano doon noon. Pero nung ano pa naman yun, year 2000 kasi yung, syempre ngayon, medyo natututo na rin ng mga kumpanya, mas ginagandahan na. Hindi naman pwedeng hindi mo ituloy kasi sayang naman yung insurance coverage mo tsaka yung nabayad. Mm-mm. Ikaw, Janelle, tanong. Wala pa naman ate. Perfect kay Janelle yan, oh. Meron nga ate nag-comment ano. Kagabi, yung nag-comment na pe-perfectin daw niya. Oh, Meron kasing 10 question na inihanda si, yung pangalan na, yung kagabi. oo, yung ano yun, manager yung nag-review sa inyo. Yung manager, taga Yung Ordaneta ata siya eh. Para Pangasinan. something Oo. ganun. Pangasinan, oo. May 10 questions siya. Hindi pa naman ako ganong naka 5 lang akong, answer. Hmm. Yung isa sabi niya, perfectin daw niya, pero may mali na daw siya. 9 out of 10, tapos yung isa 8 out of 10. Hmm. Ang exam na nila bukas na. Bukas na. Hindi. Oo, bukas na ang exam nila. Oo, Sabi ko, sabi. naku, meron pa akong magbasa pa ako talaga. Oo. Basta pag meron kayong hindi maintindihan, tawag kayo sa akin para ma-explain Mm. ko. Ano lang kasi yung madaming kwento ba kasi, yung sa reviewer, maraming kwento siya eh, na nakakalito talaga dun sa mga choices mo. Kaya sabi nga nung isa, okay lang daw na hindi nyo pa intindihin. Importante daw, may keyword ka daw, may keyword. Alam mo yung, Keyboard, oo. keyword dun sa kung Hahanapin mahaba mo. daw. Oo, Hahanapin mo hahanapin rin mo. sa bawat question yung ano ba yung Oo, tanong na which of the following has no, yung ganon, or which of the following yung has. may, Kasi nakakalito yung tanong lagi. mm-mm, Medyo akala mo, kasi nabasa mo puro positive, positive. So, ang akala mo hinahanap is something negative, yung pala hindi. mm-mm, So, mm-mm. importante, pero bawal sulatan yung questionnaire. Kaya, medyo, ako kasi hirap ako ng ganun eh. Pag nagre-review ako, pag nagsasagot ako, gusto ko yung Nagagawa, lang, yung oo. ganun. Tapos, Nilalagyan ng bawal mag-mark. Kaya sa ano ba yan? bawal mag-mark. Oo, bawal. Ang ano pa naman niya, suggestion pa naman niya, halimbawa, para bang kung 4 na choices daw yon, tapos hindi ka, dun sa sagot mo, pero meron ka ng dalawang, i-cancel mo na daw yung dalawa na yun, so dalawa na lang yung
pagpipilian mo. Ang suggestion ko dyan, magdala na lang kayo ng blank sheet of paper. Yung lahat ng gusto nyo Ah. tandaan or balikan, ilagay nyo dun. Mm. Bakit pag may mark, ano yun? Mali na agad yun? Yung questionnaire. Questionnaire lang naman. Kasi parang sinasabi kila Janelle, o i-ano mo na, tandaan mo na yung dalawang hindi tama dun sa 5 na option. Mm. O, paano mo tatandaan? Bawal nga mag-mark. Pero pwede ka magdala ng scratch. Yes. Basta blank. Oo, pwede naman. Ang ganda nito, tingnan nyo. Ito, nasa 3 to 5 times ang return ng investment mo kapag elite. Pero syempre, dahil nga elite siya, dahil nga participating siya, sabi rin sa exam, no, and sa reviewer, ito nga yung pinaka-expensive na type ng insurance. Kasi nga, guaranteed ang benefits mo dyan. 85,000 yung premium. Oo, times 10, edi 833 lang. Kaya mo nga bawiin yan sa dividends eh. Although ito, kasi sa age ni insured, medyo ano na, pero sa dividend accumulation rate na 4%, 4.2, merong 600 ka agad at this age. Kaso, Miss Odette, mahirap asahan yung dividends kasi hindi siya Correct. trans. So, dito tayo. Tingnan mo ang endowment, 947. Dito na tayo sa mas makatotohanan. Pag 65 years old. 476. 476 ang endowment. O, sabihin mo na ang dividends mo is 200. Magkano yung binayad mo? 800 lang. Meron ka pang life insurance coverage na 800,000. So, at 65 years old, bawi mo yung kumita na ng 100% yung ininvest mo. Ano nga ulit yung sa dulo, Miss Odette, yung 1.5? Life Total death benefit. Ibig sabihin, kapag hindi mo kinuha yung endowment and taken out of the picture si insured, pati yung dividends, nandyan rin, ito yung total na ibibigay sa family. Okay. Pero pag may kinukuha ka ng endowment benefit at cash dividend, dun ka lang sa 833. 800,000 yung guaranteed na life insurance. 400 times 2. Times 2. 800,000. Okay. So, may nakalagay ba dyan na total death benefit makukuha mo lang pag hindi mo kinuha yung kasi parang yung tricky yung quote. Okay lang mo. May nakalagay naman siya sa simula. Ito, guaranteed benefit of 200% of face amount. Ito. So, yun lang. Yan. So, maliwanag naman na yan lang yung death benefit. Okay. Yun. So, yun lang yung mga tatandaan nyo sa trad. Ayoko na kayong guluhin ng iba pa. Yan muna. So, pag may at least, yung kasi napansin ko, mula nung nag-review ako na may product na ganyan, medyo tumaas yung yung passing rate. Kesa sa mag-discuss lang ako ng, ganito yung participating, ganito yung ganon. Kasi ito, may actual. So, pag may na-encounter kayo na tanong na participating, ano nga ba yung ano nga ba yung pinag-usapan namin sa elite? Ano ba yung guaranteed? Ganon. Ano yung non-guaranteed? Yung ano lang, di ba? Yung dividend lang. Ganon. So, nabasa nyo na rin naman ano yung purpose ng insurance commission, di ba? Yun yung nagre-regulate sa atin, sa lahat ng insurance companies. Ano yung trabaho ng financial advisor? Tayo yung
syempre, hindi naman, ito kasi pinapag-aralan lang natin yung mismong, ano yung features ng TRAD, no? Pero, ang role ng advisor is hindi magbenta ng proposal. Kailangan muna, alamin natin yung needs, yung ano yung financial needs ng kausap natin. No? So, yun yung first and foremost na role natin. And then, from there, mag-o-offer tayo ng solutions through the products that we have. Nasa TRAD exam yun kasi. Alin, which of the following is the role of the insurance advisor? Tapos nagtataka ako, lagi na lang doon nagkakamali. So, ano yung basis ng premium? 'Di ba? The health. Pati occupation. Kasi merong mga trabaho na mas mahal yung premium. Si Joe, kasi alam kong, hindi ko tinanong siya kanina, pero dapat tatanungin natin yon. Ano yung trabaho? Kasi kung risky yung trabaho, iba rin yung premium. No? Example, seaman na, anong tawag nila doon? Able body. Iyon, mas mahal yon. Meron tayong rate sheet na tinatawag para makita kung magkano yung babayaran nila. So, depende sa occupation, depende rin sa kung saan siya nakatira. Diba sabi ko nga kanina, yung term, hindi po pwede yun sa nag-abroad. Same case, kung may mga clients tayo na nasa Africa, hindi rin yan mai-insure. Yung nasa India, nasa Malaysia, meron tayong mga limitations sa ganyan. Kasi, sabi, mas risky dun sa lugar ngayon. Eh, maintindihan ko kung Iraq yun, Iran, 'di ba? Pero yung iba, Malaysia, parang hindi naman. Pero, yun yung batas. Miss Odette, may tanong ako. Paano yung yung hobbies ba tinatanong din? Oo, pero, nakalagay naman, example, car racing. Ayan, kung mahilig ka sa, mahilig kang magkarera as a hobby, okay lang yon. Pero yung pag nagre-race kasi, iba rin ang, amount ng babayaran nun. Yun naman yung So, mga tanong mahilig ba sa mga parachuting, yung mga ganun-ganun. itatanong mo din yun sa client or Oo, nasa questionnaire. Pati alcohol. Kung ang consumption is more than 4 bottles in a day. tapos hindi pa siya agad ma-approve, dadaan pa sa underwriting. So Lahat. may ilang days mo pa bago malaman kung approve. Hindi natin masasabi kung gaano kabilis kasi depende yon. Example, nakita ni underwriter na, ito, parang medyo mataba. Ang BMI nito is out of range, ganyan. So, papamedical. So, depende kay client, gaano kabilis makakomply. Pero lahat na yon merong may deadline naman. So yung medical niya, sagot din ni Sun Life. Sasabihin din kung sagot ni Sun Life or hindi. Kapag mga routine, oo, pero may mga cases na hindi. Example, stress test, ganyan. Ang mahal kaya nun. Depende talaga. Pero, meron din tayong mga, may leveling din tayo as advisors in terms of medical limit. So, kapag ang iyong commission is nakaabot ng 300,000, next level ka na. Sunny level up ang tawag. Ibig sabihin, yung mga clients mo, pag kumuha sa'yo ng 10 million na policy, generally, hindi kailangang magpa-medical. Ganon. Pero, pag nakita pa rin na, yun nga, may pre-existing condition, pwede pa rin ma-subject for medical. Okay ka pa dyan, Russell? Yes, ma'am. Nakikinig ako. Tsaka naka-record ako para re-reviewin ko, ma'am. Uy, sarado na mall ha? Nasaan ka na?
Meron pang 30 minutes, ma'am. 9 yung close ng mall eh. Friday. Friday pala. Yan. So, ito yun. May portal tayo. Bawat advisor. Nakalagay lahat ng clients mo. Nakalagay dyan yung lahat ng kailangan mong malaman. Advisor home office. Kasi nga, anywhere, pwede mo namang ma-access. And meron din tayong sariling email address each. Like, example, ikaw, janelle.c.seryosa@sunlife.com.ph. Ganun. Ano pa ba? Kailangan nyo malaman sa TRAD. Nung nag-ano kayo, nung insurance concepts training, saan kayo nalito dun sa TRAD? Wala ba? Wala akong insurance training. Uy, Saan ba yun? Ayun ba yun yung ano, yung binabasa? Yung ano, okay. Kala ko meron ka. online. Lahat kayo, hindi kayo makaka-schedule makakuha ng schedule sa exam pag wala tayo nun. Tapos, Miss Odette, wala siyang ano, no, yung TRAD, walang reviewer, answer key lang. Hindi, meron. Ito, yung pinakita ko kanina. TRAD Yung yun. ano lang po yun, yung, May sagot agad. oo, Mm, wala yung walang sagot, no. wala. Yung ano lang, yung naka-docs.google, yung TRAD reviewer Oo. na wala. Ito lang. Meron ako ate nakita after nag-new congratulation, you success, ano yan, yung may certificate na. Ano to? Doon, merong ano doon Na-download eh. nyo. Na-download nyo Oo, yung galing dyan sa insurance concepts nyo. oo. Meron At, doon yung walang sagot, pero nandoon sa bandang huli yung sagot niya. okay. Isang page yung sagot lang, di ba? Yung Isang page lang. Ilang questions yun? Ilang 50 50. questions din? 50. And yung Reviewer, reviewer, parang nasa 150. 300. 100. Dalawa kasi, TRAD tsaka VUL. Pero yung TRAD mo, 150 ba? Dami no? 100 ata yun eh. Kulang 300. Ito ba? Parang ganun ata, 300. Wala Baka, ako yun. ito kasi 150. Kulang 300. Janelle, share mo na lang yung dinownload mo. Oo nga, Oh, 300. kasi Kasi, parang wala ako Oo, yun. kulang yan din yun, 300. Parang wala ako. Parang, Pwede pa share yung walang answer. yan, si Janelle. at, sa email, may email ka ba? Send mo na lang sa, Pwede dito. kay ate, Pwede dito. cellphone yung gamit ko kasi. Cellphone. Oo, sandali. Sige, Janelle, sa akin. Lang Baka po. ma-share ko din sa iba. Sige. Ito yung walang sagot na, tinry ko ngang magsagot hanggang 1 to 10. Oh. Yung 1 to 5, tama yung sumunod. Kasi hindi ko pa siya nababasa nung una. Ito yung mga pinag-uusapan natin kanina, pero swabing lang, simple lang. If a loan is taken on a participating policy, dividends for that policy while there is a loan against the policy will be, maapektuhan ba siya? Hindi, 'di ba? Interest is charged on policy loans. Yes, to replace investment income the insurer cannot earn since a loan has been granted. Yun, yung mga yun. Pag nakapasa ka dyan, na-coded na Miss Odette, lifetime na yun o meron din kailangan every 5 years ba yan? Kailangan mag-take ulit ng exam? Hindi naman. Ano lang, magbabayad lang ulit tayo kay Insurance Commission ng licensing fee. 3,000. Every 5 years ba? Every Every 3 years. 2 years.
Sabi nila, 5 years ang validity. Pero 3 years pa lang, natandaan ko, siningil na ako eh. Mm-mm. Term insurance, ganun, participating. Tapos meron din akong lecture type naman siya na naka-PowerPoint. So doon pinapaliwanag yung mga yan. As in parang teacher, ganun. Hmm. Kung gusto nyo yon. Nandun, may mga comments din doon. Ayun ate, try mo nga pong anuhin, buksan. Saan? Ay, sinend ko sa messenger mo ate. Oo, nabuksan. 44 Ayan. pages. Oo, 44 Ito pages. yung dinownload mo nitong huli sa insurance concept. Oo, yan yung sinend sa akin ng yung ay yung completed na daw the Oo, training. oo nga. Merong dyan, sa exam, merong 10 items na, 10 items ba? 5 na computation. Pero about VUL yun. Ayan, send na natin. Dito na lang sa GC natin. So, nasa sa inyo. Ano lang naman siya, ilang items lang. 10 items. Kung aaralin nyo kung paano mag-compute ng ah, charges. Yun lang naman yun. Paano mag-compute ng charges sa BUL. Ako kasi hindi ko na ginawa. Bumikit na lang ako tsaka nag-mini-mini mo. Kasi sabi ko, parang nahirap computein. Kaya, buti na lang. Mabait si Lord sa akin. Pumasa pa rin ako. Tapos may 10 items din naman na true or false lang. Hindi naman lahat is as in pahirapan na ganyan. Bayan, Janil, Pero ito, ganyan ka na, oh. Hindi ka pa nag-uumpisa. Maumpisa kailay mo. pero yun at yun lang din yung exam. Di ba yung re-reviewin? Sabi nga ni Miss Marcy, Oh, isa nga daw, kung hindi nga daw maintindihan, yung keyword nga lang daw. keyboard. O, ito yung diniscuss natin kanina. Excess premium. Ang tawag doon ay dividend sa participating plan. Basta sa trad, alalahanin nyo lang tong simpleng usapan natin. Marami na kayong masasagot. Meron ding mga trad na merong mga term insurances sa trad na po pwedeng ma-convert into VUL. So, pwede yon. Term insurance convertible to VUL. May mga products na ganyan. Hindi ibig sabihin no na yung binayad dun sa term ay magagamit. Ang ibig sabihin lang nun is makukonsider yung kanyang dahil nung nag-apply siya is insurable sa term, kahit may sakit na siya, no, pwedeng makakuha pa rin siya ng VUL. Kasi convertible yung kinuha niyang policy. Pero yung pera, hindi magagamit yun. Maganda yun. Maganda yung mga ganong insurance. Mura din. Wala nang pre-need si insurance. Wala na. Parang pinace out na ni Insurance Commission. Sa dami ng naging problema sa mga pre-need dati.
So, si Sun Life may pre-need din dati, pero wala, tinigil na rin. Wala ring mga fire insurance, mga home insurance, Tayo, travel. life lang tayo. Ang kalaban natin na meron is AXA. Non-life insurance nila. Parang ang naglalaban Sun Life tsaka Manulife eh. No? Ah, ano Manulife kasi mas mura yung premium. natin. Stop natin. Ay, hindi pala.